Kilat News Updates. Mga balita ngayon, isang NPA member voluntaryong sumuko sa Bulacan. 7 Chinese at 20 Pinoy arestado sa iligal na minahan sa Bukidnon. Vice President Sara Duterte tumaas ang satisfaction rating ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumukong isang dating miyembro ng New People's Army o NPA sa tanggapan ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company noong Martes, February 10. Ayon sa ulat ng Bulacan 1st PMFC, ang sumukong individual ay kinilalang si Kabog, 65 anyos, residente ng Barangay Gatbuka, Kalumpit, Bulacan at dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan. Isinuko rin niya ang isang hindi lisensyadong baril na caliber .38 revolver na walang serial number at isang bala. Sumailalim sa wastong dokumentasyon at tactical debriefing ang sumukong NPA at pinagkalooban din ito ng paunang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Arestado ng mga otoridad ang 27 individual kabilang na ang 7 Chinese nationals matapos matuklasan at buwagin ang isang iligal na minahan sa Zone 6, Sitio Manlauyan, Barangay Gango, Libona, Bukidnon, Kamakailan. Nasamsam sa operasyon ng milyong-milyong pisong halaga ng copper ore, heavy equipments at ilang mga pampasabog na ginagamit sa pagmimina. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon katuwang ang PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Natuklasan sa lugar ang isang malawak na underground tunnel system na ginagamit sa pagkuha ng mineral na patunay na matagal at organisado ang iligal na operasyon. Bukod dito, na-recover ng mga otoridad ang ilang pampasabog na walang kaukulang permit at pinaniniwala ang gagamitin sa underground blasting. Inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect sa paglabag sa Philippine Mining Act habang inaalam ang immigration status at posibleng kaugnayan ng mga dayuhang suspect sa mga organisadong sindikato ng iligal na pagmimina sa Northern Mindanao. Mas maraming Pilipino ang kontento sa performance ni Vice President Sara Duterte at Senate President Vicente Sotto III kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa survey na isinagawa noong November 24 to 30, 54% ang nasiyahan kay Duterte na may net satisfaction rating na +28 o moderate. Bahagya itong mas mataas kumpara sa 52% na nakuha nito noong September 2025. Si Sotto naman ay may +16 na moderate rating kung saan 46% ang nasiyahan sa kanyang pamumuno. Samantala, nanatiling neutral ang rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may 40% ang nasiyahan sa kanyang pamumuno at 43% naman ang hindi nasiyahan. Ginawa ang nationwide survey sa 1,200 adults na may edad 18 pataas gamit ang face-to-face interviews. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.